Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. At ito, today is Wednesday, tama Paps? Yes. So ano namin to, mga panggit ng episode namin ito. Dahil marami ng mga kwento na naipon at natambak sa email address namin. So kung gusto nyo pang mag-send ng mga stories, ongoing yung story entry ng TRDP. Tapos abangan nyo kasi i-announce na namin soon. Na-announce na ba natin? Nakaraan? I mean, ito pa pag lang. Wednesday, ma-announce na ba yun? I-announce pa lang natin kasi Okay. nagkakalap pa tayo ng mga votes galing sa Oo. ating community members. Tapos i-scorean pa natin. Tsaka kukuha pa tayo ng DTI representative para i-check kung tama ba yung pinagagawa natin. Tama. Shoutout nga pala dun sa sponsor natin. Sino ba Oo, yan? si Jordan Marcelo na nasa may Buday, sa may Dubai. Nasa may Dubai. Yan. Maraming salamat Jordan Marcelo para Maraming sa salamat. pag-sponsor, para sa prizes para sa ating mga winners. Ayan. So, starting ngayong episode na ito na yung mga entries for the month of July. July, tama. Before tayo mag-proceed pala, we would like to thank Maono for our mics. Sila yung sponsor namin dito sa mics na to. Maraming salamat. And kung curious kayo kung saan to mabibili or kung magkano yung mga ganitong klase ng mga quality na mics, ilalagay din namin yung link ng Maono sa description nito. Yan. Tsaka ang ganda kasi nire-review ko yung mga past episodes natin. On par din siya Pap sa mga sa mga brand, ibang brands. sa ibang mga brands makilalang na brands. mas expensive. Yes. Pero kasi ang maganda dito sa Maono, mas affordable siya. Yes, tama. So perfect siya para sa mga starting pa lang o kahit sa mga professional, hindi lang sa mga starting na mga gumagawa ng content. So yan, siguro magbabasa pa ba tayo ng mga Hindi na, dahil nga pala special na episode to, diretso tayo sa mga kwento. Ayan, magbabasa tayo ngayon ng mga story entries. Maraming salamat sa mga nag-send kasi inulan na talaga kami ng mga story entries na tipong matutupad na yung inyong wish na magto 2 times per week. Na episode. Pero laging yung isang episode is story Dedicated entries. sa story dedicated entries. sa story entries. Nga pala, kung hindi pa kayo nakakaboto doon sa winners for June, may link na pinost. Saan ba na-post yun? Sa may community. Sa community. Sa community na group naka-post yung link para makaboto kayo para malaman natin kung sino yung panalo sa mga story entries for June. At saka huwag niyong kakalimutan sa mga future na magsesend, lagi niyong ilalagay sa subject is TRDP story entry kasi kapag wala yun, i-consider namin yun na hindi siya part ng contest. Yes. So wala siyang chance na manalo ng aming special prizes. Tama. So yan, ikaw ba mauna o gusto mo ako na? Ikaw muna. Okay, sige. Ito, nag-message sa akin sa Facebook. Nag-request siya na basahin na yung kwento niya. Pero nag-send naman siya and nag-follow naman siya na instruction. Yes. Okay. TRDP story entry talaga yung nakalagay. So yun, ito, umpisa na natin. Hi po, I'm a new follower po. Nung nakita ko po sa YouTube yung mga videos nyo, nag-start akong manood from the very first episode nyo po. Kasi pag may gusto po akong panoorin na series, inumpisan ko po talaga from the very start para maintindihan ko yung stories. Anyways, I'm Ilka from La Union. Sa family ko po, nasanay kami sa mga ghost stories and real life experiences. My late mother po is nakakaramdam ng spirits and meron din po siyang maraming real life ghost experiences na nakwento niya sa amin. Actually, mahilig po siya magkwento ng mga na-experience nila, pati mga ate ko. Sa father side ko naman po, my late lola, as per my daddy, dati po siyang faith healer. So hindi na po ako nagtataka na all of my 6 sisters ay nakakakita and nakakaramdam ng spirits on their own ways. Kahit mga pamangkin ko po. In short, my whole family po is nakakakita and nakakaramdam ng spirits. Ito na po talaga yung story. Yung ate ko po ay nagpatayo ng convenience store dito sa La Union. December last year,
Merong Christmas party sa Baguio yung mga staff ng convenience store kaya ang pinag-duty po ng ate ko is ako, my husband, mga anak ko, mga anak ng ate ko, and barkada ng mga pamangkin ko. Ako at yung husband ko ay nakaschedule ng night shift. Ang naka-day shift na kapalitan po namin is yung pamangkin ko na girl and yung friend nila na boy named Chris. Not his real name para respect na rin po sa family. Si Chris po, kahit kakakilala ko lang sa kanya, napansin ko na mabait, masipag at magalang na bata. Then nung last day na nila ng shift, nag-usap-usap sila. Yung pamangkin ko at yung mga kaibigan nila. Nag-iya sila na magdagat kasi nga po the following day uuwi na sila ng Manila kasi tapos na yung part-time work nila dito sa La Union. An unfortunate event happened that day. Si Chris ay nalunod. Nawalan po ng friend yung mga pamangkin ko. Para sa akin, as a parent and meron ding binata na anak, naramdaman ko yung sakit at lungkot. To cut the story short, noong 40 days ni Chris, nagpadasal at pinabless ng ate ko yung house nila dito sa La Union kasi doon sila nagstay nung nag-part-time job sila. Kinausap namin yung parish priest para siya yung magdasal. Pagdating sa bahay, may mga kasama si father na staff ng church para mag-assist sa kanya. Nung nasa garage part na sila, nagdasal sila father at yun yung time na dumating ako. Actually, na-late kasi ako. And ako po yung may dala nung picture ni Chris na naka-frame. Pinagkamalan pa nga po ako ni father na anak ko si Chris kasi ako yung may dala ng picture niya tapos naka-black dress pa ako. Sinabi ko po kay father, hindi po father, family friend lang po namin si Kyle and ako po yung kasama niya na nag-duty sa store. Tapos yun, pinag-pray po ni father yung soul ni Chris while ako po ang may hawak ng picture. After po nun, pinuntahan na po namin yung mga sasakyan ng brother-in-law ko para mapabless na rin ni father. Pero all of a sudden, yung isang girl na kasama ni father biglang umiyak tapos parang takot na takot. Tapos tinanong namin bakit siya umiiyak. Tapos pilit na sumisiksik doon sa likod ng kasama niya. Ang sabi ni ate, nung nakita niya yung picture ni Chris, bigla niyang naalala na nung nasa loob sila ng bahay na nagdadasal, nakita niya daw yung lalaki na yun, referring to Chris, sa loob ng bahay na sumisilip sa pintuan. Dinescribe pa niya kung ano yung suot. Naka-jersey na gray daw. Which is, may damit na ganun si Chris. Kaya si ate, panay ang sabi na wag siyang sundan ni Chris habang mangiyak-ngiyak. After namin sa house, nagsabi si father na puntahan din namin yung store kung saan nag-duty si Chris kasi iba na rin yung pakiramdam ni father. Hindi naman kasi kalayuan yung store sa house so sabi ni father lakarin na lang namin. Habang naglalakad sa highway, kasama ko yung dalawang anak ko at si father at yung daughter ko. Yung daughter ko na yon, nakita daw niya na kasama namin si Chris na naglalakad papuntang store. Pagpasok pa lang ni father sa store, mabigat na daw yung pakiramdam niya so nag-decide siya na ipagdasal ulit si Chris and yung store. Before umalis si father, inabot ko na po sa kanya yung offering namin and pa-thank you na rin sa prayers and blessing. Palabas na siya sa pintuan, hindi siya makaalis. Kasi sobrang bigat daw nung ambience ng store na parang ayaw or hindi pa nakakaalis yung presence ni Chris. Hindi ako natakot, ngunit nalungkot. Kasi yung kaluluwa ni Chris parang ayaw pang umalis or hindi pa niya tanggap or alam na wala na siya. Si Chris po kasi yung breadwinner sa family nila. Dito ko na lang po tatapusin yung story ko. Actually marami pa po sana akong gustong ikwento about dito sa story pero masyadong mahaba na. May mga premonitions and pagpaparamdam pa pong nangyari before and after the accident. For me, hindi po ito ghost story. Sad story po ito kasi may isang bata na nawala na marami pang goals in life, especially sa family niya. Thank you so much po for reading my story. So yun. Ito pala yung kwento ng isang bata na maagang nawala. Hindi kaya may foul play?
Kasi 'di ba ang sabi niya nalunod. Mhm. Pero hindi kaya may foul play? Para ba tong yung recent na balita o Oo. incident na nangyari? Yung player. Player. Kasi naalala ko rin kasi may jersey, 'di ba sabi niya na banggit niya. Pero yun nga, hindi kaya may foul play kasi parang nabanggit doon na parang hindi pa nga daw matahimik yung kaluluwa. Kaluluwa. Kasi ganun usually, 'di ba? Di naman mawala lagi yung possibility pero sana matahimik na yung spirit ni Chris. Ni Chris. Medyo lito pa rin talaga ako diyan, Paps. Sa hindi pa ako nakakakuha ng parang pinaka perfect na sagot na nanggaling sa isang paranormal expert tungkol diyan. Kasi 'di ba alam mo naman na marami tayong tanong, ganyan. Kasi kung si Chris ay nalunod, dapat yung magiging imprint nung multo niya is dun sa may tubig. Kung saan nangyari yung traumatic na experience, di ba? Pero paano at bakit pa nasa bahay tapos nasa store, 'di ba? Nasa store. Tapos iba yung suot. 'Di ba? Parang ang hirap isipin. Or baka meron sila talaga ding explanation. Di ba merong explanation dyan si ano? Na-explain ni Teo na gano'n na kasi nung last time na nag-intramuros tayo, di ba nandun na tayo sa part kung saan kinulong si Rizal sa may Fort Santiago. Pero hindi naman kasi siya dun binaril. Binaril siya sa may Bagong Bayan. Di ba? Sabi ni Teo sa akin or kinukwento niya, dito may mga kwento dito na nakikita daw si Jose Rizal na naglalakad dito. Tapos sanabi ko kay Teo, bakit ganun? Sabi ko, bakit dito makikita si Jose Rizal? Hindi naman siya dito namatay. Sabi ko na ganyan. Energy imprint. Oo. Tapos ang in-explain niya, maaari daw kasi na dun sa last moments kung saan nakulong si Rizal sa may Fort Santiago, dun siya nakaranas ng matinding kalungkutan, depression. Kaya yung imprint ng energy is napunta dun. Kaya yung multo is nagpapakita din dun. Pero tinandaan ko naman yun, pero hindi ko ngayon maisip if ibig sabihin ba si Chris meron ding mga malulungkot na moments doon sa may store or doon sa may bahay, di ba? Na bakit umabot sa point na nagmumulto din siya doon. Tsaka yung suot, Paps, yung suot. Yan pang hindi pa ako nakakuha din talaga ng konkretong explanation about sa suot. Di ba? Oo nga eh. Nakakita tayo ng mga kwento. Lagi pag white lady, nakaputi. Diba? Pero, bakit kaya ganun? Yung mga white lady na yun, di ba? Ganun ba yung suot nila? Oo, no? Nung namatay sila? Oo. Lahat ba ng pinahirapan ng mga Japanese way back is nakaputi? Di ba? Kasi karamihan ganun eh. Sa mga kwento na dati tong garrison ng Hapon, marami tong pinahirapan na marami tong pinahirapan. Baka ganyan yung basic skin. Oo, pwede. Default, no? Naka-default na skin. At saka para kasing mas madaling makikita ang multo pag nakaputi, no? Sa bagay, stand out. Tapos medyo may ilaw pa, no? Pero bakit minsan din may mga kwento tayong naririnig na suot niya yung paborito niyang damit, di ba? Suot niya yung last na damit niya bago siya namatay. Di ba? Ang mahirap pa rin malaman. Kung merong mga may paranormal explanation dyan, i-comment nyo below para malaman namin. Well, kaya nga siya tinawag na paranormal kasi hindi siya normal. Kaya mahirap din siyang maabot ng ating basic knowledge. Ito naman. Meron naman ako isang story dito. Wala siyang binigay na title pero sumunod naman siya sa may instruction. TRDP story entry. Hello po. I just want to share my horror story. I am a nurse po from Bicol. Nag-work po ako dito sa isang hospital from Albay, which is 3 years na po akong nagwo-work dito. Hehe. Hindi, wala lang. Nakalagay talaga, hehe. Pero last year, around months ata yun, nasa nurse station ako at 2 lang kami ng kasama kong staff nurse. Meron kaming 10 patients noon. Tapos, bandang 12:00 ng madaling araw, yung kasama ko umalis ng nurse station dahil magpe-prepare ng due ng feeding sa pasyente habang ako'y nagsusulat at tinatapos ang mga charts.
Around 5 minutes, may pumasok na isang nurse. Di naka-figure ng kasama ko, pero sobrang bilis ng lakad niya. Pero di ko naman yun napansin dahil medyo busy kami. Siguro Paps parang malaala to, Nikki. Nikki yung galawan. Alam mo yung ang bilis maglakad. Pero napansin niya, oo. Pero napansin niya, hindi daw ka-figure. Pero dahil nga baka busy, hindi niya na pinansin. Parang, bahala na yun. Di ko naman yun napansin dahil medyo busy kami. Pero naririnig ko sa likuran ko na gumagalaw siya. Nag-aasikaso talaga siya. Parang nagpe-prepare din. Tapos, umalis sa station. Nakikita ko siya sa peripheral view ko. And pag alis niya na sobrang bilis, pag angat ko ng ulo ko, nakita ko yung kasama ko na nasa harapan ko lang na naghahalo ng gatas for feeding. Grabe po yung gulat ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pati siya ay para rin nagulat sa reaksyon ko. Bakit po ma'am? Sabi niya. Sabi ko naman, saan ka galing? Nasa likod ko ba ikaw kanina? Umiling yung kasama ko kasi nasa labas lang daw siya. Pinapasok ko siya sa loob at doon ko kinuwento lahat. Takot na ako. Nanlalamig na din ako. Nagchichills na ako sa sobrang lamig at takot at naiiyak na din pero di ko alam kung bakit ako naiiyak. Nagpatugtog na rin kami ng worship songs kasi parang ang bigat na ng pakiramdam ko nung time na yon. Ang kasama ko rin kasi ay may third eye kaya alam niya rin ang mga nangyayari. Napagdesisyonan kong umalis muna sa station namin at pumunta muna sa katabing station hanggang maging kalmado ako. Sabi ng mga kapwa naming nurse ay baka doppelganger ang nakita ko. Kaya yung kasama ko ay sinukukluban ng itim na tela hanggang 1:00 kami doon. At doon na naging kalmado na. Bumalik na kami sa station namin at nagpatuloy na ng trabaho. Akala namin ay tapos na yon. Pero meron pa pala. Mag-iidlip na sana kami at tanging worship songs na lang ang naririnig namin. Sinabi ko sa kasama ko na iidlip muna ako. 2:45 a.m. na to. Habang nakasandal ako sa may mesa, naririnig ko na pinapahinaan ng kasama ko ang volume ng music. Tapos nakarinig ako ng mga yapak na sobrang bigat. Pabalik-balik habang ako'y nakayuko noon pero parang may pumipigil na wag kong iangat ang ulo ko dahil parang may nakadagan sa likuran ko. Hindi ko makuhang sumigaw o magbitaw ng salita sa bibig ko at hindi ko kayang galawin lahat ng parte ng katawan ko. Hanggang natapos ang mga yabag saka ako nakagalaw. Nagkatinginan kami ng kasama ko at sabi ko 5 a.m. na natin pag-usapan lang. 5 a.m. na natin pag-usapan lahat dahil gustong-gusto na namin umuwi. Around 5 a.m. at nag-usap na kami parehas. Parehas pala kami nakarinig ng mga yabag na mabibigat. At kaya niya daw yun pinahinaan kasi parang naririnig niya na papunta sa nurse station. So ibig sabihin Paps, tao lang din pala yung nagpahina ng music. Siguro, pinapakinggan ng maigi kung sino naglalakad, ganun. Sobrang pareho ang kwento namin. Nagbiruan na lang kami na wag na tayong magsasamang dalawa, lalo na kung night shift. Kinaumagahan yung supervisor namin ay sinabi iyon sa head ng hospital. Isa sa mga namamahala na may mga paranormal activities na nangyayari na need ulit ipa-blessing kung maaari. At napa-blessing naman. So far, wala na ulit akong horror encounters. At nasa same hospital pa rin ako nagtatrabaho ngayon. Sana po mapansin tong story ko at mapili ako. Thank you po. Yun. Paps, parang ito yung mga nakakatakot na experience eh. Yung dalawa kayo. Di ba? Tapos, kasi may magko-confirm. Di ba? Na wala, hindi ako yun eh. Parang ganun. Parang yung sa Baguio. Narinig mo yun? Narinig mo rin. Tara, takbo. Para be. Takbo tayo.
Yung na-discuss namin dun sa sa past episode namin, dun sa may naganap na paranormal investigation namin sa Baguio. Sayang na mapapanood niya sa Sabado. Hindi. Sabado ba? Oh, tama. Sabado Pala, niya na Sabado. mapapanood. Oo. Naku, abangan niyo yun kasi Hindi, paano ba? Without spoiling anything, nagkaroon kami ng restriction sa lugar. May mga bagay kami na hindi nagawa, pero meron din kami mga bagay na nagawa. So, abangan niyo yung episode na yun. Oo, abangan niyo yung episode na yun. At, yun yung parang first namin eh. Diba? Yes. Mm-hmm. And, naisipan namin na mauulit sa ibang lugar. Diba? Mm-hmm. May plano na kami, July ba? Baka July or August. Hindi lang namin masabi. Pero ang target namin is this July. Tapos gagawin namin ito somewhere sa north. Oo, yan. Sa north. Oo, yan. Nag-uumpisa sa letter P yung lugar. Oo. Sa may Pilocos Sur. Pilocos Norte. Sa may ano pala? Ano ba yung Pagudpod. Pirin pala yun, no? Pero ayun, nga pala, sa mga ganong klase ng mga lakad, of course, pwede naman kayong sumama doon. Pero syempre, ito yung reason kung bakit kami nagpapa-super chat, nagpapa-subscription sa YouTube. Kasi yung mga funds na naiipon namin dito is ginagamit namin sa mga lakad na yun para makapag-create ng content. So kung gusto nyo ng mga ganong klase pa ng content in the future, at gumawa rin ng content katulad nung last Saturday natin na yung Baguio podcast with the community members. Ayun, tulungan nyo kaming paano ba? You can help us financially through supporting us sa mga subscriptions and sa mga super chats. Oo. Ayun. Kasi marami kaming plano kasi parang naisip namin na hindi habang nag-grow yung community or habang dumadami yung fans ng The Red Door Podcast is kailangan naming mag-offer ng something new. Hindi pwedeng puro na lang ganito kasi aabot yung point na magsasawa din kayo, 'di ba? Kung paulit-ulit lang din nakikita nyo. And gusto namin din na magkaroon ng kakaibang episode together kasama yung community. Yan. Mm-hmm. Pero katulad nga ng sinabi ni Tito Ian kanina, pwede nyo kaming tulungan paano yun? Through subscriptions. Basta ito, pengin pera. Joke. Hindi, joke lang. Katulad ng sinasabi ni Ate Bebs, kailangan din namin ng datong. Nahirapan akong pasingit-singitin eh. Basta ito, tingnan mo to, barya na lang. Naririnig niyan? Barya na lang pera ko rito. Hindi. Gusto lang namin mag-build ng funds para sa mga future projects ng The Red Door Podcast. Ayun. Yun. Any amount. Lowest 500. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Seryoso. Ituloy nyo. Ayan, sige. Let's proceed na sa next na story. Uulitin namin to linggo-linggo hanggat di kami nakakapag-ipon. Biro lang. Ayan, ang title nito ay It Follows. Uy! It Follows? Di ba movie yan? Oo, parang Leviticus. Yung parang Leviticus. Ayan. So, hello po Red Door Podcast Titos. Hello po Red Door Podcast Titos. Kas na lang po ang itawag ninyo sa akin. Sana mabasa ninyo itong kwento ko. Naniniwala ba kayo sa pagpag? Iyan yung partikular na pamahiin na bawal kang dumiretso pa uwi galing sa libing dahil baka may sumunod sa iyong kung ano. Ako kasi, simula noon pa man, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan dahil wala namang logical explanation kung bakit kailangang sundin. Pero minsan, sadyang mapagbiro ang tadhana. Handa nitong basagin ang paniniwala mo sa pinakanakakatakot na paraan. May 2009 noon. Summer vacation at upcoming second year high school ako. Uso pa ang Friendster at nagsisimula pa lang sumikat ang Facebook kung saan Farmville at Pet Society pa lang ang nilalaro ng mga tao. Yun din yung era na ang favorite music ng kabataan ay FM static o kaya naman mga Jejemon songs tulad ng Sa Hambog ng Sagpro Crew. At Republican. Oo. Namatay ang uncle ko noong panahon na yun. Siyempre, bilang kamag-anak, sumama kami sa libing.
Matapos siyang maihimlay sa sementeryo, nagpasya na akong umuwi ng maaga at iwan muna doon ang mga magulang ko. Sabado kasi noon at priority ng isang teenage fangirl na tulad ko ang manood ng mga tagalized anime replays sa TV5, particular na ang Code Geass R2. Gustong gusto ko si Lelouch noon kaya nagmamadali talaga akong umuwi. Priorities, ika nga. Dahil nga hindi naman ako nagpapagpag talaga, dumiretso agad ako pauwi sa bahay. Nakauwi ako ng bandang 2 p.m. Tirik na tirik ang sikat ng araw sa labas. Pero pagkapasok ko sa sala, parang nakarandam ako ng kakaibang lamig. Binaliwala ko na lang. Umupo ako sa sofa, binuksan ang TV at nagsimulang manood. Maya-maya, biglang may kumatok sa aming front door. Tok, tok, tok. Mabagal at marahan ang katok. Medyo nagtaka ako dahil bago ka makarating sa mismong front door namin, kailangan mo munang dumaan sa mataas na gate sa labas. Bukod sa akin, sa mga magulang ko at sa dalawa kong kapatid, walang ibang nakakaalam kung paano buksan yung gate mula sa labas gamit ang isang nakatagong kawit. Inisip ko na lang na baka napaaga ang uwi ng mga magulang ko. Dali-dali ko namang binuksan ang pinto. Pero pagkahila ko rito, laking gulat ko dahil walang katao-tao. Sumilip ako sa labas, hanggang doon sa may gate, pero wala talaga. Sobrang tahimik ng neighborhood namin nung hapon na iyon, na kahit ingay ng dumaang sasakyan o mga naglalarong bata ay wala kang maririnig. Nagkibit balikat na lang ako at bumalik sa sofa. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang dahil pagod ako galing sa sementeryo. Itunoon ko na lang uli ang pansin ko sa panonood ng anime habang nagte-text. Pagkalipas siguro ng mga 30 hanggang 40 minutes, doon na nagsimula ang totoong kilabot. Tok, tok, tok. Merong kumatok ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi sa harap kundi sa backdoor naman namin sa kusina. Dito na talaga bumilis ang tibok ng puso ko. Para sa kaalaman ng mga nakikinig, ang likod bahay namin na isang saradong bakuran na napapaligiran ng mataas na pader. Walang daan doon galing sa labas maliban na lang kung tatalon ka mula sa bubong ng kapitbahay. At ang kapitbahay namin sa likod ay isang matapang na sundalo at ang pamilya niya. Kaya imposibleng may akyat bahay na maglalakas loob doon sa tanghaling tapat. Kinabahan na talaga ako. Agad kong tinawagan ng mama ko para i-confirm kung nasa labas ba sila. And to be honest, that doesn't really make sense on my part. It's more of a coping mechanism na sana pinagtitripan lang ako. Pero nung sinagot niya yung tawag, sinabi niyang nandoon pa rin silang lahat sa bahay ni Tito. At ang mga kapatid ko naman ay may kani-kanilang lakad pa. Ibig sabihin, mag-isa lang talaga ako sa bahay. Habang hawak ko ang cellphone ko, doon ko napansin ang 4 naming alagang pusa. Bigla na lang silang nagtakbuhan papasok sa sala galing sa direksyon ng kusina. Lahat sila mula sa pinakamatapang hanggang sa pinakamalambing naming pusa ay nagsisiksikan bigla sa ilalim ng sofa at mesa. Nakatayo ang lahat ng kanilang balahibo sa likod. Nanglilisik ang mga mata at nakatitig sila sa madilim na pasilyo papuntang kusina. Umuungol sila ng mahina. Yung tunog na ginagawa ng hayop kapag nakakaramdam sila ng matinding banta. Binalot na ako ng malamig na pawis. Patay ang ilaw sa kusina at ang tanging liwanag lang doon ay ang sinag ng araw na dumadaan sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto. Tok, tok, tok. Napakalumanay ng katok. Pero bawat bagsak ng kamay sa kahoy ay parang yelo na dumadaloy sa gulugod ko. Lumapit ako ng dahan-dahan sa kusina na halos hindi humihinga. Nang tignan ko ang siwang sa ilalim ng pinto, nanigas ako sa takot. Merong anino. Merong nakatayong silhouette ng isang tao sa labas na humaharang sa sikat ng araw. At pagkatapos, narinig ko ang boses. Isang mahina, paos at tila to yung boses ng isang matandang babae
na bumubulong sa kabila ng pinto. Nak, papasukin mo ako. Yung kapatid mo, ipaghahanda ko pa ng baon. Hindi boses ng nanay ko yun. Hindi rin boses ng kahit sinong kapitbahay. At ang pinaka nakakakilabot, bakit siya maghahanda ng baon ng kapatid ko samantalang summer vacation naman at walang pasok? Ang boses na iyon ay para talagang galing sa isang inang nag-aalala sa kanyang anak. Nagpanik na ako nung oras na iyon. Hindi ko siya sinasagot dahil alam kong kapag nagsalita ako, mas lalo kong ma-verify sa kung anumang bagay ang nasa labas na may tao sa loob ng bahay. So malalaman nung nasa labas na meron ng tao sa bahay. Bumalik ako sa living room at agad kong tinawagan ng kaibigan ko, yung anak ng sundalo sa likod ng bahay namin. Ang kwarto kasi niya sa second floor ay may bintanang direktang nakatutok sa backyard namin. Sabi ko sa kanya, habang naiiyak na ako sa takot, "Please, silipin mo nga kung sinong nasa likod bahay namin. Patawag kay tito dahil baka merong magnanakaw." Ilang sandali ang lumipas, sumagot siya sa telepono. "Kas, pinaglululoko mo ba ako? Walang tao riyan. Walang kahit sino sa likod ninyo." "Anong walang tao?" Sigaw ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Naririnig ko pa rin yung katok at may anino pa rito sa siwang sa ilalim ng pinto. "Wala nga, Kas," iginiit niya. Naririnig ko na rin siyang sumisigaw mula sa bintana nila sa likod. Sinisigawan ang bakuran namin. "Hoy, sino yan? Wala namang nanakawin dyan," sabi pa ng kaibigan ko sa akin. Buksan ko raw ang pinto dahil tirik ang araw at kitang-kita niya ang buong backyard ko mula sa pwesto niya. Walang tao talaga. At habang sumisigaw ang kaibigan ko sa labas na walang tao, biglang nagbago ang tunog sa pinto ko. Screech! Screech! Basta parang kalmot. Oo. Natigil ang katok. Napalitan nito ng tunog ng mga kuko na kumakalmot sa kahoy. Mabagal at marihin. Na parang may gustong humukay pabasok sa bahay. Sumasabay ang tunog na iyon sa boses ng kaibigan ko sa kabilang linya na pilit na sinasabing walang tao sa labas. Sa sobrang takot, halo-halong emosyon na ang pumasok sa utak ko. Naisip ko na baka pinagkakaisahan lang ako ng kaibigan ko at ng kung sino mang kriminal sa labas. Kinuha ko ang pinakamalaking kitchen knife sa kusina. Hawak ang kutsilyo sa isang kamay at ang telepono naman sa kabila. Hinarap ko ang pinto. "Putang ina, pag ako binaril dito, ikaw ang suspect," sigaw ko sa kaibigan ko. At sa isang iglap, pinihip ko ang lock at sininghalan ng pinto pagbukas. At sa isang iglap, pinihit ko ang lock at sininghalan ng pinto pabukas. Walang tao. Maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Walang kahit anong bagay na gumagalaw. Nandoon yung poso namin at nandun din ang mga nakasampay na damit na hindi man lang gumagalaw sa hangin. Kitang-kita ko rin ng kaibigan ko na halos kalahati na ng katawan ang nakalabas sa bintana nila. Tulala at nakatitig sa akin. Para akong binuhusan ng kumukulong yelo. Kumukulong yelo. Kung walang tao sa labas na nakikita ng kaibigan ko, ano yung aninong nakita ko? Kaninong boses yung naghahanap ng baon? At anong bagay ang kumakalmot sa pinto ko habang hawak ko ang seradura? Ano yung seradura? Doorknob. Doorknob. Hindi ako lasing. Hindi ako natutulog at lalong hindi ako baliw. Pero ang 4 naming pusa ay nanatiling nakatago sa ilalim ng sofa at tayo lumabas hanggang sa dumating ang mga magulang ko. Pag-uwi ng pamilya ko, doon na nila sinabi sa akin na baka nasundan daw ako ng ligaw na kaluluwa galing sa sementeryo. Hindi natapos doon ang bangungot. Matapos ang araw na iyon, nagsunod-sunod ang matitinding sleep paralysis ko at ng kuya ko na tumagal ng halos kalahating taon. Gabi-gabi kaming binibisita ng matitinding bangungot na parang laging may nakatitig sa amin sa dilim.
Napilitan na ang mga magulang ko na ipabless ang bahay at doon lang talaga unti-unting natigil ang kilabot. Binigyan din ako ng anting-anting ng isang albularyo para raw pantaboy sa entity na sumama sa akin pa uwi. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang boses ng babaeng iyon sa pinto, kinikilabutan pa rin ako. Ang teorya ko nga, baka isang kaluluwa yon na hindi alam na patay na siya. Kaya hinahanapan pa rin ng baon ng anak niya at baka may bagay pa siyang hindi natatapos sa mundo. Kaya sa mga nakikinig, hindi ko sinasabing maniwala kayo agad sa mga pamahiin. Pero minsan, wala namang mawawala kung susundin natin ang ilan sa mga ito. Dahil baka, sa pagkakataong hindi mo inaasahan, may sumunod ngang umuwi kasama mo. Maraming salamat po. Nice, ayun. At kasabay ng pagpatak ng unang niebe ng Disyembre, ay dahan-dahan kong nilingon ang aking sarili. Ang ganda ng pagkakasulat no? Parang ano talaga. Parang, hindi yung parang very Wattpad. Wattpad. Yung tawag na natin na very Wattpad. Buti wala yung mga, lumayo ka. Suminghal. At tumulo ang... Iba pala yun, sorry. Iba pala yun. Suminghap-singhap. Ayoko ng dugtuhan pa. Pero maraming salamat sa pag-send nitong story na to, Kas. Oo, pero ayun nga wala naman din mawawala sa Pero ano yung na-discuss diyan about ni kape at katotohanan sa pagpag? Oo, na hindi naman daw ang parang pinapagpag mo doon is yung bad emotions. Bad emotions mo. Kasi galing ka sa isang lamay, syempre, malungkot na event. So parang pupunta ka sa isang lugar, somewhere sa isang lugar na malayo yung vibes niya doon sa lamayan. Para medyo mawala lang yung sadness, para mabawasan yung negative emotions mo. Oo, correct. Ako nga 'di ba? Na-discuss ko doon sa mga luma nating episode. What if magkakabarkada tayo. Sabihin natin 4 tayo, pumunta tayo sa lamay. Di tayo nagpag-apat. Tapos nag-uwian tayo ng bahay. Sinong susundan sa atin? Di ba? Hindi, kasi base dito sa kwento na to. Yun nga doon ako na hindi siya basta isang kaluluwa lang. Oo, pero kasi ang normal kasi na alam ko sa pagpag, ginagawa mo ang pagpag pag galing ka sa isang lamayan kasi ayaw mo na sumunod sa'yo yung kaluluwa nung namatay doon sa may lamay. Pero doon sa may kwento niya, ligaw na kaluluwa yung sumunod. Oo. Na parang ngayon ko lang narinig yung ganyang klase ng pamahiin about sa pagpag. Kasi ang alam ko talaga kaya ka nagpapagpag is ayaw mong sumunod yung kaluluwa nung namatay sa'yo, di ba? Kaya nga ako dati nagkaroon ng tanong na, what if 4 kayong pumunta sa lamayan, tapos lahat kayo. Sinong susundan sa inyo? Sinong susundan? Ano ba to? Parang entry story din na lucky pick din na parang sino kaya sa kanila ito? Or siya Kagibunshin technique, nadadami yung multo. May ability ba yung ganung? May ability ba ang multo na ganon? Na parang magse-separate siya into 4 tapos pupuntahan niya yung 4, di ba? So may mga multong makikita ang nagaganon-ganon. Oo, yun nga. Tas mag-iiwalay. Kaya minsan, parang pag iisipin mo nga talaga logically yung pamahiin, parang medyo may mga loopholes. Oo. Pero dito, may bagong perspective na nabigay. Kasi pwede nga naman na may mga ligaw na kaluluwa na nandun sa sementeryo na maaaring sumama. Parang ganon. Oo, pwede. No? So, kailangan talaga magpagpag. Pag. Parang pasunod na sa kanya, tapos nakita pa siyang pumasok 7-Eleven. Putang ina, nagpagpag. Parang, Ay, 7-Eleven na naman. yung tipong ang dami nang nasa 7-Eleven, di ba? Oo, yung Uy, may bagong batch. Naano ka rin? Nabiktima ka rin? Sabi ko kasi sa inyo, huwag kayo susunod eh. Alam nyo naman nagpapagpag yung mga tao eh. Tara, dito tayo. Ito, mag-slurpee ka muna. Hindi, lagi nga sira eh. Never pa. Parang ang tagal-tagal ko na... parang wala nang Slurpee. Paps, hindi pa ako nakakita ulit ng ayos na Slurpee. At saka matigas na Slurpee. Parang puro na lang. Ang mga nakikita ko puro iced, yung coffee na swirls ba? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Hindi, yung nandun sa may mga transparent na lalagyanan. Mm. Pero di ba sobra dating uso yung Slurpee? Slurpee, oo. Oo, ngayon,
Parang wala na. Nung mga nakaraan, nakakita pa ako ng Slurpee, pero it's either sira or basa pa. Hindi pa siya buo. Never pa ulit ako nakatikim ng Slurpee. Parang 2016 pa. Comment nga kayo dyan kung yung Slurpee sa inyo gumagana. Oo. Feeling ko totoo talaga yung mapuntahan. nag-end of the world na talaga. Tapos ito ni alternate reality kung saan hindi nag-i-exist yung mga Slurpee. Check ko nga mamaya sa amin. Kung meron, wala yan, Paps. It's either basa yan or out of order. Pipicturean ko mamaya. Maraming salamat sa kwento, Cass. Yan, Gustuhan ko yung kwento na yun. Oh, hindi, maganda yung yung way ng storytelling. Oo. Medyo yung sa Seradura nakasunod pa tayo pero doon sa may kumukulong yelo. Oo nga. Ano ba yun? Anong tawag doon? May mga figure speech na ganun Yung Oo. opposite yung mga words na ginagamit. Pero kasi 'di ba, sa base sa facts, ang sobrang lamig na temperature is Parang pasok. nakakasunog. Oo, nakakapaso din. 'Di ba? Reverse naman yan, Pap, sa may sobrang init. Bakit Hindi mo na mararamdaman. yung kapag yung extreme burn. Oo, extreme burn. Ibera yun. Parang, correct. Pero yung extreme burn, yung sabihin na natin yung mga sabi nila, ang pinakamasakit daw na klase ng burn is yung first degree. Oo, kasi light lang Oo. Mararamdaman mo siya kasi sa first layer lang ng skin. Sa epidermis lang. Panis! Epidermis! Sa epidermis lang. Pero pag yung mga third degree burn na umaabot na sa buto, ito daw, Paps, yung manhid na talaga. Oo, kasi yung mga nerve endings mo, Yun. wala na, Oo. na papatay na. So, wala ka nang mararamdaman. True. Ikaw, may nararamdaman ka pa ba? Wala. Panlalamig. Frostbite. Yun. Ganun naman din sa frostbite. Oo, sa sa frostbite, di ba, Paps? Parang nakasunog siya. Kahit nga yung alam mo yung dati kasi inuutosan ako bumili ng yelo meron. Paghawak mo ng matagal. Oo, di ba ang sakit niya? Oo, Hindi tama, siya tama. parang nakakapaso, umaabot na siya sa paso Kasi buwisit yung mga, may tindahan kasi na ayaw kong bilan ng yelo, Paps. Alam mo Walang bakit? plastic. Walang plastic, tapos botchok yung yelo nila. Yung alit nung hawakan. Yung hindi mo pwedeng hawakan kasi madudulas. Oo, alit talaga yung ang galing magbuhol. Feeling ko nagmasteral yun sa pagbuhol ng yelo 'Di ba dapat may pa, may handle pa. Kaya Bochok, mala Chocolate Hills yung Yun nga. yung yellow. Oo. True. Alam mo yung Galing ang taba. magbuhol Tapos kaya pala it makes Akala it. ko nag-gets mo na Hindi pa. agad. Ang naisip ko, Paps, shape. Yung shape, sabi, kasi Chocolate yung, Hills, mala chocolate hills, ganun. yung pala dahil magaling magbuhol. Kaya nag-chocolate hills. Pero yun nga, nakakainis yun. Naalala ko talaga, pabibilin pa ako 3. Isa pa lang dati. Oo, grabe, magkano na ba ngayon? Ay, hindi. Paps, naabutan ko pa pala ng piso isang yelo. Ako, piso. Piso isang yelo. Piso. Ngayon, nagulat ako. Magkano na ba ngayon? Hindi ko nga alam Kasi parang puro ice cube at ice cube na ang binibenta. Oo nga pala, yung mga de-plastic na, no? Tapos Oo. 20. Yung timbang, scoop na. scoop na. Hindi pa ulit ako nakita ng mga ganun, yung dibuhol. Parang Di chocolate parang hills. Wala nga ako nakikita. Wala pa. Anyways, isa pang inainisan ko yung ice candy na pag sinipsip mo yelo na agad. Kasi pala yun, may technique pala yan, Paps, para hindi niluluto pala sa cornstarch yan. Huh? Oo! Yung mga masasarap na ice candy, may cornstarch na halo yon. Kunwari, di ba, may mango puree. Oo. Haluan ng cornstarch yun, tapos papakuluan yun. Tapos, Di ba malagkit yun pag nilagyan mo ng cornstarch? yun nga ang magiging mangyayari sa kanya. Yung parang yun yung ice candy na yung kahit kagat-kagatin mo, hindi siya nagyayelo. Alam mo yun, yung kahit sipsipin mo, hindi siya magiging Meron kasing ice candy na... Hindi tubig agad. Oo, hindi siya yun. tubig na tubig. May cornstarch pala yun. Meron kasing ice candy dati na binibenta sa amin yung di ba okay, uy, mangga, sarap. Tapos, binuksan mo, pag sip-sip mo, dalawang, namumuti na. Akala mo na na sub-zero. Nahigop mo lahat ng Oo. juice. Na ground zero. Puro yellow yung natira. Kakatawa yun Tapos ayun, saka ko na lang nalaman na may cornstarch pala yung mga masasarap na ice candy. Anyways, ito. Kakaiba to, Paps. Gabi ng lagim. Sa Japan, parang ganito yung mga captionan ko sa mga sa mga videos na ina-upload ko Yung lagi may patanong. Tawagin nyo na lang po akong stoic. Paps, ano yung Ano ibig sabihin ng stoicism? Ano yun? Stoic. Ano yung stoicism ba yun? Di ba may ganun? Stoicism? Parang may nakita. Parang ano yan, di ba? Philosophy. Oo, anong ibig sabihin?
Ano yun yung kalmado lang. Naka-google ako Ano? A stoic is someone who remains calm and uncomplaining during hardships and during pain without showing their feelings. Parang may term dyan may Gen Z term dyan Nonchalant? Hindi naman. Parang may siguro nonchalant, parang ganun. Stoic. Hindi ko alam correct nyo kung tama ako. Pero ang nakalagay dito, a stoic is someone who remains chill lang, kalmado lang. Kahit nahirapan, parang, excuse me, iniisip siguro, hindi, kahit part na ng buhay. sakit-sakit na. Yun nga, yun. Hindi, pagsubok lang to. Nang ginagano yun. Anyways, ito. Mga gwapong titos na mukhang kuya lang. Yun! Yun ang gusto ko. Yun ang gusto. Sino yan? Sa'yo ang boto ko. Yun ang gusto week. Share ko lang isa sa mga pinaka nakakatakot na tunay na karanasan ko noong nasa Japan ako. Marami na akong nakalimutang detalye sa paglipas ng panahon. Pero ang takot na naramdaman ko noong gabing iyon, hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko. Noong 2007, nagkaroon ako ng chance na pumunta sa Japan para tulungan yung ate ko sa pag-aalaga ng newborn niyang baby. Sobrang saya ng experience ko doon. Ang sarap ng food, ang ganda ng mga lugar, at ang daming bagong bagay na nakita ko. Pero may isang gabi na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan. May isa rin pa siyang hindi nabanggit na maganda sa Japan. Maganda sa Japan. Oo, alam mo na yun. Mukhang Hindi natin alam. Baka kasi babae din to nag-send Baby to. Monster Asa. Ayun, Asa. Sino yun? Asa Wong? Asa Wong ba yun? Asa Wong. Ito na yung experience niya. Mag-isa lang ako sa bahay kasama ang pamangkin kong 3 months old pa lang noon. Night shift ang ate ko at ang bayaw ko naman usually nakakauwi pa bandang 8 p.m. Mga 6 p.m. pa lang pero madilim na sa labas. Ang bahay nila may malalaking glass windows sa halos lahat ng kwarto. Kita mo ang labas kapag may araw. Pero pag gabi na, parang salamin na lang siya. Ang nakakatakot pa, may pebble stone walkway sa paligid ng bahay. Kaya kapag may naglalakad sa labas, rinig na rinig mo ang bawat yapak. Habang nakikipag-chat ako sa friend ko sa computer, biglang tumunog ang doorbell. Eksaktong 6:00 ng gabi. Tinignan ko agad yung video monitor ng doorbell. Oo nga pala, nasa Japan sila, Paps, kaya high-tech, no? Walang tao. Nagulat ako. Pero dahil curious ako, binuksan ko pa rin ang pinto. At doon ko siya nakita. Isang lalaking nakaitim na suit. Nakatayo lang sa harap ng bahay. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya dahil hindi ako marunong mag-Japanese. May inaabot siyang brochure. Tinanggihan ko ng maayos at agad isinara ang pinto. Pagbalik ko sa loob, umiiyak na ang pamangkin ko. Hindi siya mapakali. Akala ko gutom o baka basa ang diaper. Pero okay naman ang lahat. Pagkatapos, tumunog ulit ang doorbell. Mas malakas, mas nakakagulat. Hindi ko na ito binuksan. Sinilip ko ang monitor. Wala na namang tao. Doon na ako kinabahan. Habang karga ko ang pamangkin ko, may narinig akong mga yabag sa labas. Crunch, crunch, crunch. Nakalagay talaga, Paps, crunch. Hindi. Ito binabasa. Binabasa mo. Yung yun, yung tunog ng pebbles. Alam niyo yung pag mga maliliit na bato na tinatapakan. Graba. Kahit Oo. sa graba, di ba ganun? Di ba may tunog yun na parang pag nagkikiskisa ng konti yung mga bato? Tutunog yun eh. Paano yung tunog? Crunch, crunch, crunch. Kaka-chocolate hills mo kanina, may crunch na tuloy dito. Anyways, parang may naglalakad sa mga bato. Una, sa gilid ng bahay. Pagkatapos, sa likod. Pagkatapos, sa kabilang side naman. Parang may umiikot. Parang may tumatakbo. At hindi lang isang beses. Paulit-ulit. Palapit ng palapit. Nanlamig ang buong katawan ko.
Lalo pang lumakas ang iyak ng pamangkin ko. Pakiramdam ko, may kung sino sa labas na umiikot sa bahay at naghahanap ng paraan para makapasok. Wala na akong ibang nagawa kundi mag-pray. Paulit-ulit. God, please protect us. God, please keep us safe. Habang naririnig ko ang mga yabag sa labas, lalo akong kumapit kay God. Sa sobrang takot ko, nilakasan ko ang loob kong sumilip sa malaking bintana. Dahan-dahan akong lumapit. Sumilip ako sa dilim. At wala pa ring tao. Walang kahit na ano. Tahimik. Sobrang tahimik. Pero ilang segundo lang ang lumipas, narinig ko na naman ang mga yabag. Sa kabilang side naman ng bahay, parang may umiikot. Parang may sumusunod sa bawat galaw ko. Hindi ko na alam kung tao ba yun o may iba akong naririnig. Yakap-yakap ko lang ang pamangkin ko habang tuloy-tuloy akong nagpe-pray. Hindi ko na rin sinubukang silipin ulit. Gusto ko lang matapos ang gabing iyon. Makalipas ang ilang minuto na parang oras sa tagal, may narinig akong sasakyan na pumasok sa garahe. Hindi ko maipaliwanag ang relief na naramdaman ko. Bayaw ko na pala ang dumating. Parang bumalik agad ang kulay ng mundo. Pagpasok niya sa bahay, saka ko lang naramdaman kung gaano ako katakot buong oras na yon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino o ano ang naririnig ko sa gabing iyon. Baka may paliwanag, pero baka din wala. Ang alam ko lang, may isang oras sa gabing iyon na pakiramdam ko hindi kami nag-iisa sa bahay. At habang wala akong ibang kasama noon, never kong naramdaman na pinabayaan ako ni God. Isa ito sa mga gabing hindi ko talaga makakalimutan. Salamat po in advance if mabasa and mapili. Ang nakakatakot kasi dito, Paps, it's either buhay or patay. I mean, it's either buhay or something related sa paranormal, di ba? Pero Paps, ang tanong, yun din ba yung tao na pinagbuksan niya? Nang una? Oo. Kasi kung gano'n, nakakatakot din. Kasi di ba baka mamaya, alam mo yung mga nang-i-scam, Oo. yung nagpapanggap, di ba? Pero kasi yung weird, naririnig niya yung naglalakad, tapos may time na sinilip niya, pero wala siya nakita eh. Yun nga eh. So, pwede ring paranormal? Kasi considering na yung bahay nila ay maraming salamin, kapag may narinig ka naglalakad, ibig sabihin malapit lang at pag narinig mo kasi yun, ang natural na gagawin mo is, pag narinig mo, titingin ka dun. So may chance talaga na makikita mo eh. Lalo na kung maraming salamin yung bahay mo. Pero hindi niya daw makita, no? Pero Paps, ang mako-confirm ko lang talaga dito na sa Japan talaga to nangyari. Kasi tinan mo yung sinabi niya rito, makalipas ang ilang minuto na parang oras sa tagal, may narinig akong sasakyan na pumasok sa garahe. May grudge. May? Grudge. Kaya, for sure. Kaya for sure ako nasa Japan talaga to nangyari. May grudge. Anyways, ayun na nga. Nakakatakot siya kasi kahit na paranormal siya o hindi, nakakatakot eh. Tapos dalawa lang sila, bata pa kasama niya. Naalala ko yung sinend sa atin ni James Cortez. Na yung video na sabi niya, panoorin niyo to, nakakatakot. hindi ko natapos eh. Natapos mo ba? Maganda? Maganda siya kasi yung visualization niya, maganda yung Pero pagkakagawa. I mean, sa story lang. Maganda yung story. Maganda. Kasi may twist, may twist. Basta parang i-share mo nga yan sa susunod na episode. Sige, sa susunod na episode na lang, wag na yun. Sa susunod na episode. Abangan nyo yan. Share mo. Pero ako, alam niyo naman, sobrang dami ko nang nabasang horror story, sobrang dami ko nang narinig, medyo immune na ako. Pero minsan may mga story talaga na tumatama sa akin. Alam niyo yung nakakaramdam. Immune ka na sa mga horror story. Pero hindi ka pa immune sa nangyari sa Baguio. Ay putik, naalala ko na. Napanoorin nyo sa Sabado kasi para malaman nyo kung ano yung nangyari. Alam mo, after mangyari sa akin yun, parang biglang tumaas yung respeto ko sa mga paranormal expert. Hindi, sa mga ghost hunt. Exploration. Ghost exploration. Akala ko nung una, parang, di wala naman yan di ba? Di rin pala biro, pag Iba rin kasi kapag nandun ka na talaga.
Tapos meron ka pang nakukuha mga responses dun sa mga gamit mo na mga device. Oo, no? Grabe, iba yung May feeling. iba yung tapos dalawa lang tayo nung time na yun. Dalawa lang kami. Anyways, basta. Panoorin nyo yan. Panoorin nyo yung sa Sabado na episode. Yan. So, siguro tig-isa na lang tayo. Hindi. Nakailan na ba tayo? Dalawa. Tig-dalawa pa lang ba? Oo. Sure ka? Tig-dalawa pa lang. Ayun. Isa pa ba o... Ikaw, kung isa pa ba? Pwede rin. Sige, isa pa. Sige, ito ay isang random pick na naman. Ito. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin kung sino. Wow. Ang haba pare. Ay, hindi. Okay. Si Sean. Medyo mahaba to. Wait lang. Iano ko lang kasi maganda tong basahin as first story. Oo, sa pang-umpisa ng episode. Ito, pwede. Ang title nitong story na pinadala sa atin ay Christmas in Our Hearts. Oh! Let's Jose sing Marichan. Merry Christmas. Oo. Kasi Paps, mag-August na. September na naman. Oo nga pala, parang bare months na naman. Oo. Pero Pops, naalala ko, nabanggit yung Jose Marichan. May isang kanta si Jose Marichan na na parang may urban legend. Anong kanta yan? Yung ginawa niya daw para sa, multo. Dinedicate niya daw to para sa sa multo ng isang babae. Anong kanta yan? Putik, nakalimutan ko yung title ng kanta, Pops. Basta ginamit din ito sa sa commercial dati ng Mr. Donut ni Miriam Kiambao. Yung nadulas siya tapos nasalo niya pa rin yung donut. Kasi 'di ba, naalala mo si Miriam Kiambao? Dark Horse dati siya sa may pageant. Tapos biglang nakuha niya lahat ng attention ng crowd pati ng judges nung nadulas siya. Tapos tumayo siya ng napaka-graceful at elegante tapos dumiretso sa rampa. Ngayon, gumawa ng commercial dati yung Mr. Donut na parang siya ata yung finiture. Tapos ganun din, nadulas din siya tapos nabitawan niya yung donut pero nasalo niya. Pero pinatungan yun ng isang kanta ni Jose Marichan. Nakita ko na, Paps. Galing to Kay Hiwaga. Oo, alam ko boses ni Hiwaga eh. Anong title ng kanta ni Jose Marichan? Beautiful Girl. Ayun, alam ko na, tama nga, Beautiful Girl. Yung kinover din ng Ben and Ben. Paano yung kanta? I knew that I saw you. Mali! Wherever you are. Basta yun. Anong meron sa lyrics? I know. Hindi, urban legend lang yan eh. Daw yan. Ang dedicated daw yan para sa multo ng isang babae. Wow. Parang kapag inisip mo yun, pag tinignan mo yung lyrics, pwede. Bakit? Ano sabi? And you, when I saw you, you just, Hindi, parang I pwede. knew that I'm in love Kasi again parang after a hindi long niya, time. hindi ko alam kung okay, putik na yan. Sinerge ko yung lyrics ng Beautiful Girl si Sean Kingston yung lumabas. Ayan. Sean Kingston. Para sa mo. Teka, tingnan ko Beautiful Kasi, Girl, Jose Marichan. Whenever I know when I saw you had opened the door. Tapos ano pa? I knew that I love again But after a long, long time. Ano pa? Ano pa yung magsusupport na para sa multo yun? It was destiny's game for when love finally came on. I rushed in line only to find that you were gone. Pwede. Kasi wala na eh. Wala na siya eh. Pwedeng namatay na. Kaya ginawa niya ang kanta. Kasi wherever you are, I fear that I might have lost you forever. Ano kaya? Nakakatuwa na. Meron din talaga mga ganyang kanta, Paps eh. Yung, kasi diba sabi nila, diba, ano ba tawag dyan? Kapag masaya ka, na nakikinig ka ng kanta, ang ini-enjoy mo yung melody. Pero kapag malungkot ka, ang na-enjoy mo yung lyrics. So minsan, may mga kanta na akala natin okay yung lyrics, diba? Tapos hindi pala yun yung meaning. Katulad nung yung about sa school shooting. Yung pumped up kicks. Oo, ano yung lyrics? Oh, neon kids.
With the pumped up kicks you gotta run. Faster than a bullet. Faster than a bullet. Same na shooting ba to? No, ano? Yung pinaggayahan nitong nakaraang mga bata. Oh, Anong lugar nga ba yan? sa Tacloban. Hindi. Anong lugar yung pinaka notorious na nagkaroon ng school shooting? Lagi sa US. Hindi. Merong isa na kung nakilala yung WKMFD. Hindi ko alam. Hindi ko... Parang About sa may school shooting. doon ata galing yung yung pinaka sikat na school shooting or pinaka notorious or pinaka kilala na school shooting. Kaloko. Ano yun? Nakakita ko sa TikTok shop yun eh. Yung t-shirt. Umorder ako. Ikaw? Oo. Pangit nung pagdating. Bakit? Hindi siya Pangit ng pagkakaprint? Hindi siya mukhang hindi siya mukhang band shirt. Kasi 'di ba yung band shirt meron talaga siyang quality na makikita mo. Oo. Yun parang lang in-iron on lang eh. Yun sa Columbine. Doon na uso yun. 2 estudyante din pala yun sa Columbine. Tapos rin sila. Yun yung nakakilala na isa doon nakagano na shirt. Anong pangalan ano yung letters? WKM KMD DF ba yan? Oo. Tapos sinearch ko anong meaning. Ano? PT for the majority. Basta parang ganun. Parang ganun yung meaning. Ano kasi yan? Ibang yan, Paps? Hindi English band yan. Oo nga. Ibang bansa. Pero kapag tinranslate mo yung title. KMFDM yun, pala. KMFD. Tapos may isa pala silang kanta, Paps, na ginamit ni Amanda sa So. Anong kanta yan? Kalimutan ko na eh. Basta. Yung Nakita ko lang eh. Hindi. Basta parang may isang kanta sila na ginamit na parang soundtrack. Hindi naman soundtrack. Yung parang, basta, nung eksena ni Amanda sa So, yun yung music. KMFDF pala. Ba't may W ako? KMFDM meaning. Tingnan ko nga yung meaning. Ibig sabihin is, kind mitleid for the merite. Pero no pity for the majority. Tama nga ako. Pity for the majority. English nga. So weird. Parang yun. Anyway, nalayo na tayo dun sa kwento natin na Christmas in our hearts. Nasingit yung eh. Hindi kasi biglang Oo. So ito, babasahin ko na yung kwento. Hi mga tito, my name is Bunny. Share ko po itong true story na bigyan ko ng title na Christmas in Our Hearts. Nangyari ito sa dati kong Catholic school sa Quezon City. Elementary ako nito, month of December, somewhere between 1993 to 1996. Hindi ko tanda exactly kung anong year to nangyari. Ang akala kong normal day lang ay mahahaluan pala ng kakakilabot na pangyayari na tumatak sa aking isip. During recess time namin, nagpapatugtog ng background music ang school at dahil December noon, ang pinatugtog noon ay kanta ni Jose Marichan na Christmas in Our Hearts. Habang kumakain ang mga students sa open canteen area, nabulabog ang lahat nang biglang may sumigaw na isang high school student na takot at biglang nag-iiyak dahil ayon sa kanya, nung nagtapon siya ng pag pinagkainan niya sa basurahan, pag-angat niya ng takip, may nakita daw siyang pugot na ulo. Nang tinignan naman ng mga canteen staff, wala naman nakitang ulo doon. Pero talagang sinisigaw niya na meron siyang nakitang ulo at ang nakakilabot pa doon, ulo raw ng classmate niya ang nakita niya sa loob ng basurahan. Yung classmate na tinutukoy niya ay hindi naman bumaba ng high school building. Nandun lang siya sa room, naiwan kasama ng iba pa na hindi rin lumabas. Ito yung mga may baon na pagkain. Ang pagkakatanda ko, lahat kami na naiwan din sa mga room sa elementary building ay sinabihan na magdasal ng Hail Mary at ng Our Father paulit-ulit. Naalala ko pa, narinig at nakita ko karamihan umiiyak papasok ng room dahil sa takot. Nagkakagulo at pinapatahan ng mga teachers namin. Chaos talaga that time. After nun, hindi ko na alam kung ano ang balita sa estudyante na yon.
Kaya kapag naririnig ko yung kanta ni Jose Maricha na Christmas in Our Hearts, kinikilabutan ako at naalala ko yung story na yun sa school namin. Ganon din yung kapatid ko kasi during that time, andun din sila sa high school building na yon. Hindi rin sila bumaba kasama yung student na sinasabing nakita ang ulo sa basurahan. Kaya memorable sa akin yung kanta na yan at hanggat maaari, ayaw kong naririnig yan dahil hindi maganda ang alaala ko sa kanta na yan. Tulad ng sa lyrics, "This season may we never forget." Talagang pasok eh. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po mga tito. Ano pangalan niya? Si Bunny. Si Bunny. Maraming salamat, Bunny. At dahil dyan, whenever I see boys and girls. Dahil dyan, Bunny, ano yung pamasko namin? Ito Pero, na. ano yung kwento na to, alam mo yung mga ginagawa ng mga horror films na yung mga supposedly good mga kanta na nakadikit sa mga good memories. Pag hinalo mo siya sa isang horror or horrific na event or nakakatakot na event, may iba siyang no? May iba siyang paano ba? Takot factor. Parang ako, di ba? Ano yun? Yung sa may 1408, ginamit yung Carpenters na kanta doon. Every time na naririnig ko tuloy yung 1408 na yun. Ano nga bang kanta yun? We've only just begun. We've only just begun. We've only just begun pala. Anong chorus nun? Don't you remember you told me yun ba? Tama ba ako? O nagkakahalo-halo? Kasi parang hindi. Basta yun. Pero Paps, na nagustuhan ko, tama ka dyan sa yung parang mai-incorporate yung isang kanta na dapat light naman, hindi naman para sa isang galing ng ganon. At saka ako dyan, Paps, nagustuhan ko dyan sa story na yan. Hindi related yung title mismo dun sa may. Makuklirus ka, bakit Ano yan? Ano yung title? Christmas in Our Hearts. Christmas in Our Hearts. Bakit ganun? Yung pala. Yung Christmas sa puso nila. I mean, yung kanta na yun. Yung kanta na yun. Yung kanta na yun. Diba? Nagmalalim kanta pa na yun. Nagmalalim pa no? Hindi, pero yung kanta na yun, iba na yung naisip nila. Hindi na yung parang spirit ng Christmas. Oo, kasi nga may something na traumatic nangyari. Pang MMK Pops no? Alam mo yung papahulaan papahulaan sa dulo. Hulaan nyo kung anong title nito. Ulo sa basurahan. Hindi, mali. Christmas in Our Hearts. Di ba? Parang ganun eh. Oo. Pero isipin mo naman kasi, elementary siya, di ba? Nung time na yan. Kahit na hindi mo makita yung ulo eh. Kahit yung nakita mo lang yung reaction eh. Mahawa ka sa takot. Tapos yung kwento. Tapos knowing na elementary pa. Oo, hawa-hawa yan eh. Kala ko nga susunod dyan, sasabihan eh. Di ba? Masisteria na kagad eh. Oo, masisteria na, sapian na. Way back kasi talagang uso yung sapi eh. Oo. Ngayon, iba na yung nauso ngayon. Iba na yung nauso ngayon eh. Na sana hindi kumalat. Yun nga, sana maputol na yung na yun. Maputol na ang sumpa. Anong favorite mong Christmas song? Ako? Hindi ko alam yung title. Ano? Seryoso. Pero medyo mabagal siya. Parang narinig ko siya sa movie na Serendipity. Ano yun? Ano siya eh, rom-com siya. Dati kasi sobrang hilig ko sa rom-com. Teka lang papakinggan ko. Serendipity. Ibigay mo sa akin to, no? Mali mo, alam ko. Song. Hindi, ano siya. Kakaiba? Alam mo yung mga pinapatugtog na, ayun, Cool Yule ata to. Anong language yan? Cool, malamig, Yule. Yule, oo. Parang ito yun. Magkakantayin mo na lang. Louis Armstrong. Hindi ko alam yung lyrics. Pero pag naririnig ko to, gusto ko to. Baka maano tayo, ilimit mo lang ng 5 seconds. Kasi kaya sabi ko, kantay mo na lang. Baka marinig. Kasi kapag may mga kanta kang naririnig sa movie, na tas nagustuhan mo yung movie na yun, parang parang kapag naririnig mo siya, naalala mo yung feeling mo nung napanood mo yung movie. Oo. Tuwang-tuwa ako sa movie na yun. Lagi naman ganun. So yun, parang ganun. Ikaw, meron parang kunwari, parang kunwari, di ba sa kunwari sa may, yung sinabi ko kanina, Carpenters, di ba? Yung We've Only Just Begun, sa 1408. Pero yung Close to You naman, doon naman sa may So Close. Sa So Close. Di ba? Ako Korean ang favorite ko, ang title Saranghe. Grabe yung build up. Grabe yung pagtitiis ko ng build up. Pero Paps, ito rin.
Kasi di ba recently, nanonood ako ng mga K-drama. Nanonood ako ng K-drama. Tapos meron akong pinanood recently na sobrang, hindi ko alam naulol ako, naapektuhan talaga ako sa storya nun. Kung may nakapanood na sa inyo, yung Duna, kaya ako nabaliw kay Suzy Bay ng sobrang tagal. Pang ilang araw na nababaliw ako sa kanya. Sobra kasing alam ko di ako nanonood ng ganito. Oo, ng series. Di ako nanonood ng series. Pero Paps, nung pinanood ko siya, parang ang ganda kasi yung storytelling. Pero yung dulo kasi spoiler alert, tayo na open-ended, Paps. Parang, Ano nangyari? Na parang, ba't ganun? Yung parang ako gusto ko ng magandang ending, na parang may resolution. Pucha, wala. Hindi binigay. Tapos yung feeling mo parang nasuspend lahat ng emotions mo. Tapos yung mga kanta doon, ang ganda. Siguro mga 4 days ko after panoorin yon, pag pinapakinggan ko yung mga kanta sa soundtrack nung series na yon, pucha, bumabalik yung feeling na emptiness. Emptiness. Aray ko! Aray mo! Ay, sarang he yung Pasko ay maharap mo. Yung pala, yung sarang he. Hindi Korea. Paano nga kantahin mo? Yun nga, sarang he yung Pasko ay maharap. Ayun. Last story na. Ito na. Ano ko lang ba kasi magbita ka. Sarang he. Anyways, ito. Sir, may kwento po ako way back 2016. Nakatira ako sa lola ko. Kasama ko yung asawa ng tito ko at mga pinsan ko. Ito na naman tayo. Ba't lagi sa akin natatapat yung mga ganito? Yung mga kwento na meron mga kamag-anakan. Yung tito ko at lola ko ay nasa ibang bansa. Sa sobrang pagod galing school, gabi kasi ang uwi. Sa sala ako nakatulog. Sa sofa nagising ako bandang 3 a.m. pasado na. Pagdilat ko nakatingin ako sa kusina. Sabi kasi sa akin dati, kapag nagising ka na madaling araw at pagdilat mo kung saan ka nakatingin, possible na may nakatingin sa'yo doon. At ito na nga, nakatingin ako sa kusina. Bumangon na ako para mag-asikaso ng babaunin sa school. Sobrang aga, kahit 10 a.m. pa ang pasok ko. Nagsaing ako at naghugas ng baunan ko. Pasado 6:00 na, tulog pa ang mga pinsan ko. Habang naghuhugas ang nasa bandang likod ko, wait lang para akong ano ba dito? Alam mo yung chat GPT yung utak ko dito habang binabasa ko yung story. Yung nagsasabay na Oo, yung parang nag-multitask ng malala. Habang binabasa ko yung story, nag-auto-correct yung utak ko eh. Nagsaing ako at nagugas ng baunan ko. Pasado 6:00 na pero tulog pa yung mga pinsan ko. Sabi niya, habang nagugas daw siya, sa bandang likod niya, nandun nakapwesto yung dining table at chair sa kusina. Narinig niya daw yung isang upuan na gumalaw. Anong title ulit niyan? Walang title. TRDP entry story. Gumalaw na parang inusog. Mabigat daw yung upuan. So feeling ko ito yung mga normal na upuan sa mga dining table. Yung parang mga makakapal na kahoy, Paps. Mm-hmm. Alam mo yung pag tumama sa may alulod mo yung talagang aaray ka. Solid. Sakit nun. Nagtaka daw siya kung bakit daw gumalaw yung upuan na yon at paano na iusog. Mabigat. At saka nagtaka siya kasi wala namang ibang tao sa paligid. Also doon din sa bahay na yon, same year, nagkaroon daw ng bagyo. So syempre kapag nagkaroon ng bagyo, kasunod nun ay brown out. Mm. Sinindihan niya daw yung kandila. Tapos pag sindi niya ng kandila, may dumaan na bata sa harapan niya. Madilim noon pero kitang-kita ko siya. Hindi niya daw muna pinansin kasi baka usok ng kandila lang. Sa bagay, baka sa sobrang dilim, tapos parang may ng dilim. Ng dilim. May nahagip na usok or may dumaan na usok. Akala niya may dumaan na bata. Nang same daw na araw na yon, brownout pa rin. Habang nakaupo sa sala, nakita ko yung reflection sa TV na parang may bata.
kako baka sa kandila lang. Sabi niya, last po, thank you. Oh, salamat din. Kasi na-exercise yung ano ko. Year 2017 na. May kaibigan mga tita ko na manghuhula at manggagamot. Masaya sila sa labas and then pagpasok nila, napatingin yung manghuhula sa kusina. Nagtaka siya, sabi niya. Sino yung lalaki nasa kusina? Matangkad galing sa CR dumaan. Sinundan niya ng mabilis. Nakita niya sa reflection ng stainless na double burner na kalan yung mukha ng lalaki. Nakalimutan ko na yung ginawa ng time na yon and last na naalala ko, nagkukwentuhan sila. Bigla, ang sabi niya sa mama ko, may anak kang nagbubulakbol. Hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. Nakatingin sa akin, di naman niya alam na ako yung anak. Aminado ako na pasaway ako pero eto graduate na kami ng kuya ko. Baka nga di lang totoo yung hula. Yun lang, thank you. Marami pa akong kwento. Pa-shoutout, hehe. Shoutout sa'yo, Team Ronald C. Timbol, ayan. Timbol? Oo, Timbol. Yung pa-protect sa panal. Sabi niya, may anak kang nagbubulakbol. Hindi siya marunong mag-punctuation mark. At ang last name niya ay Timbol. Hindi, joke lang. Joke lang. Shoutout sa'yo, Ronald C. Timbol. Maraming salamat sa pag-send ng story. Ayan. Yan, so grabe medyo mahaba-haba tong episode natin ngayon na puro mga Kasi actually, kahit na feeling nyo ang dami na naming binasa ng mga submitted stories, tingnan mo kung ilan pa rin yung natitira dyan. Ang dami pa. So abangan nyo yung susunod na Wednesday episode namin kasi magbabasa ulit pa rin kami ng mga horror stories na sinubmit sa aming official email address which is ang kwentongrdp@gmail.com kwentongrdp@gmail.com. Make sure na yung subject or yung title ng email nyo ay merong TRDP story entry kasi kapag wala, normal na story lang siya at hindi siya masasali doon sa monthly monthly contest natin na best story. Tapos, kung hindi pa kayo nakaboto sa sa last month's entries, ilan lang ba entry? 6? 6 lang. 6 lang. Pero, ngayong araw, 6 na yung nabasa natin. Oo. So, sa unang linggo, 6 na yung binasa natin. Tapos, sa susunod, maka-6 ulit tayo. Maka-6 ulit. So, yun. Keep your stories coming. Babasahin namin yan. Huwag kayong mag-alala. Pero, meron mga stories kasi dito na hindi kasama sa story entry na pwede naman nating basahin sa regular na episodes natin, regular Saturday episodes. Pero dito kasi kapag nag-send kayo sa TRDP story entry, may chance kayo na manalo ng 3 winners ng 1,000 peso each. Ayun. So, i-announce namin soon yung mga winners ng June natin. Abangan nyo lang. Most likely kailan ba? It's either ipopost namin siya sa community, so kailangan yung mga nag-send sa page na lang, sa page. Sa page. Ipopost namin sa page and babanggitin din namin sa isa sa mga episode namin. Oo. Tsaka Paps, yung form pala, yung voting form, ilagay na lang din natin sa page para. Oo, tama. Para makita ng iba. Ayun. So, I think ang dami naming nabasa na story ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-send ng mga story entries nila. Kita-kits tayo sa susunod na episode and mag-send lang kayo kung gusto nyo manalo ng 1,000 pesos. Ayun, correct. And kung para hindi kayo mahirapan dun sa pag-send ng email, para hindi kayo nalilito, check nyo lang yung description sa ibaba. Ilalagay namin dyan. And kung gusto nyo sumali sa aming community, nandyan din sa ibaba yung link. Pipindutin nyo na lang. Yes. And syempre, tulungan nyo kami sa pag-fund ng mga projects namin in the future. Pwede kayong mag-send ng, pwede kayong mag-subscribe sa amin. Meron kaming supportive pamangkin at all-out pamangkins. May mga specific na amounts yan dyan. At syempre, pwede rin kayong mag-super chat para tulong nyo na rin para makagawa kami. Correct. Kung gusto nyo rekta, message nyo lang yung page o kahit sino isa sa amin. Sarangheyo Pasko.
May pamasko. Ayun. Maraming salamat sa pakikinig sa episode na to. Sana nag-enjoy kayo sa mga kwento natin. So again, my name is Tito Ian. And ako naman, ay wait lang, sorry. Sorry, bigla ako naputol. Biglang, para ako nagkaroon ng ADHD. Kasi yung funds nga pala na itutulong nyo sa amin, gagawa pa rin namin ng future projects. Nakalimutan ko mag-taste ng kaunti. Kasi di ba naiisip natin yung parang kaparesto sa may Midnight Horror Story, di ba? Parang magkakaroon kami ng parang pa-contest sa mga sikat na mga storyteller. Oo. Kaya kami naghahanap ng fans kasi syempre para meron naman kaming pang sa kanila. Alam niyo yun, may token of appreciation. Kung meron kayong mga guest din pala kasi madami silang mga nababanggit din na guest. Pero nahihiya din kami na i-invite nang wala kaming may bigay. Kaya yun, isa yun sa mga reason. Yun. Pero yung isa nga na plano namin parang pagkukontesin namin, di ba? Magkukwento sila ng walang script Yung talagang kwento lang ng walang script. Pwedeng silang mag-research, pwede silang tapos kung sino yung may botohan din, no, Paps? May live. Tapos may live or Zoom. Oo, may Zoom audience pa na makikita din mga reaction. Basta abangan nyo yan. Kaparesin sa may Midnight Horror Story. Nga pala, baka magkaroon kami ng live recording soon. Oo, isa pa yan pala. Kaya pala kami Baka magkaroon kami ng live recording soon. Siguro ticket lang. Papaticket na lang tayo para din doon sa food natin, sa space na gagamitin. Oo. Saka photo cards. Tatalunin namin ang beanie. Charot lang. Gagawa kayo photo cards. Photo cards si Tito James. Hindi, pati ikaw. Siyempre. Tsaka malay nyo, nandun din si Ate Bebs. Diba? Oo nga, no? Ayun, abangan nyo rin pala. Merong episode na upcoming na kasama din si Ate Bebs. Si Ate Bebs, oo. Si Ate Bebs. Ayun, meron pa ba tayong i-announce bago ko i-close ulit? Wala na. Sobrang dami na nilang info. Ayun, maraming salamat sa pakikinig ulit. Again, my name is Tito Ian. And ako naman si Tito James. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.